Kumusta po ang lahat, lalo na sa ating mga mamshi na busy-busy sa mga gawaing bahay. Samahan niyo po ako sa aking mga activities sa video ito at isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga ginawa ko sa mga nakaraang araw. So ito nga po, naglinis ako ng terrace. Super dumi na talaga kasi yung mga natapon na lupa galing sa pots, ayan. At yung mga tuyong dahon guys ay ilalagay ko lang yan sa isang pot na pinapabulukan ko ng mga dahon, mga nalaglag na bulaklak, ayan. Ilalagay ko lang yan dyan. Yung nakaraang araw kasi guys ay medyo sumama yung panahon, kaya ayan, maraming natapon na mga soil. Ito nga yung napagsabunan ko ng mga labahan. Gagamitin natin yan guys para di naman masayang. Lalagyan ko lang ng Sunrox kasi sahig lang naman ang lilinisan natin. So ililipat ko muna itong ibang tanim para malinisan din yung mga pinaglagyan ko nito. Ayan, tsaka pawalisan ko muna bago tayo magbabrush ng sahig. Nagsuot nga ako ng bota kasi ayaw ko nang mabasa yung paa ko dahil napagod na ako sa maghapong mga ginagawa ko. Kaya ayaw ko nang basain yung paa ko. So nagsuot na ako ng bota kasi magkukuskus tayo ng sahig. At may Sunrox din yung sabon. Ayaw ko malagyan yung paa ko. So, pagka may lumot na guys, talagang binabrush ko yan ng sabon saka Sunrox para matanggal yung mga makapit na dumi. At pati nga yung harang, itong harang, tingnan nyo guys, marami na din lumot saka dumi. So, lilinisan din natin yan. Ayan na guys, tapos na natin malinisan yung mga harang. Tingnan nyo at malinis na. So, inabot na tayo ng gabi dito. Ibali, ang ganda naman ng buwan. Kinabukasan nga, pagkatapos ng pananghalian, ay naglinis uli ako dito sa terrace. This time ay mga grills naman ang aking lilinisan. So, pupunasan ko yan ng basang-basahan para matanggal yung mga alikabok. Yan. Kung nakikita nyo guys, ayan, pati yung salamin, masyadong maalikabok na, kaya pupunasan natin yan. Medyo nakakapagod nga lang kasi isa-isahin natin ito, pero okay lang. Yan talaga, wala tayong magagawa. Bahay natin to, kaya lilinisan natin to. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman po at i-like nyo na rin, pati mag-comment para mabalikan ko naman kayo. Salamat nga pala sa aking mga solid subscribers sa palaging panonood ninyo ng aking mga video. Kahit simple lang, hindi ako masyadong magaling gumawa ng video, pero anuhan ko naman guys, pinagsisikapan kong pagandahin ang aking mga video. Salamat po sa inyong lahat. So, samahan nyo ako guys hanggang matapos ang video na to para ma-inspire naman tayo na maglinis dito. Siya nga pala guys, ang ginagamit ko ditong basahan ay yung malambot na tela para hindi magasgas yung salamin. Nakailang ulit na rin akong banlaw sa basahan na to. Hindi ko na guys napakita sa inyo yung paglalaban nito kasi masyadong hahaba yung video natin. Kwento ko sa inyo guys, pangalawang bahay na pala namin ito, pero bago namin napatayo ito ay talagang sobrang pagsisikap pagtitipid para
mairaos namin na matapos ang bahay na to. Actually, hindi pa naman talaga ito tapos kasi marami pang dapat gawin sa bahay na to. Pero wala na kaming budget dahil humina na rin yung kita ng aking mister at ganun din yung trabaho ko. Medyo na ano na din, hindi na kasing ganda nung dati. Dati ang bahay namin ay 4x5 lang ang sukat at 50 square meter lang yung natitirikan ng dati naming bahay. At hindi din maganda yung lokasyon dahil nasa gilid ng bundok, parang tinapyas lang yung burol at doon kami nagpatayo ng bahay. Pero naibenta namin yun guys at yung ano namin nung napagbilhan namin nun, yun ang pinasimula namin sa pagtatayo ng bahay namin dito. So dati kasi maganda naman yung income namin dahil may business kami noon, nagdi-deliver kami ng mga books. Pero dahil sunod-sunod na bagyo yung nangyari dito sa aming area, kaya nalugi natin yung aming negosyo. Kaya ngayon nagda-drive na lang ang asawa ko sa isang truck driver ang asawa ko sa nagbabiyahe ng mga gulay. Ako naman po ay paminsan-minsan na nagkakapag din part-time na trabaho pero bihira lang naman. Magkaganon pa man kahit medyo hirap kami sa budget sa ngayon pero masaya naman kasi kahit paano nakapagpatayo na kami ng sariling bahay at hindi na yung kagaya ng dati na ang hirap nung kalagayan namin sa luma naming bahay dahil problema doon ng tubig, saka hindi maganda yung sitwasyon dahil hindi maganda yung daanan at saka walang garahe at talagang hindi maganda yung kapaligiran kasi nga dikit-dikit yung bahay. So itong lupa na natitirikan ng bahay namin ngayon ay hinulugan din namin ito guys. 1.5 year na hinulugan namin. Pero good as cash yung presyo sa amin kasi nga parang nabili namin ito na nasa promo pa kasi dinidevelop pa lang yung lugar nang makuha namin ito. Ang saya lang talaga pagka nakatira na sa sariling bahay kasi dati nakikitira lang kami sa aking magulang, nakitira din kami sa magulang ng mister ko, and then nagrenta. At pagkatapos nga na ialok sa amin yung 50 square meter na napatirikan namin ng unang bahay. Pero hindi nga maganda kaya ibinenta namin. So ito yung kapalit guys. Bali is 80 square meter ito at pinuno lang namin ng bahay. So nagpaano na lang kami, nagpataas na lang para kahit paano may munting garden ako dito sa terrace. Hindi kasi masaya ang buhay ko pag walang halaman, kaya talaga guys na kahit saan ako tumira, talagang kasama ko mga halaman. Siguro dahil na rin sa childhood ko, kasi mga farmers ang aking mga magulang, kaya nakagisnan ko talaga ang pagtatanim. So napakarami pang dapat na ayusin dito sa bahay talaga, pero stop na muna kami, paunti-unti na lang kasi nga magka-college pa yung bunso ko at siya naman ang pinaglalaanan namin ng budget. Paminsan-minsan ay nakakabili din ng ilang gamit pero talagang limited lang, yung talagang kailangan lang talaga namin. So later guys, makikita ninyo sa video ito na pumunta kami sa kabilang bayan para bumili ng furniture. Sira na kasi yung aming sofa, matagal na rin naman kasi yun, ilang taon na, kaya nag-decide ang mister ko na bumili na kami ng bago. Pangbili sana daw niya yun ng motor yung budget na bibili ng sofa, pero sabi niya ito na daw muna. Anyway, may naman po kami,
may service pa naman kami na tricycle, kaya yun na lang muna ang gagawin. So, nandito na tayo guys sa furniture shop ni Mr. Simon. Makibidyo lang ako. So, mayroon na silang mga gawa na dito na mga sofa at gumagawa din sila ng customized bed, sofa at iba pa. Ayan. So, ito yung napili ng aking Mr. Kulay gray. Simple lang na sofa. Ayan. So, binabalot na guys ng may-ari. Napakasipag ni Mr. Simon kasi galing pa lang siya sa pag-deliver sa isang mall sa aming bayan. Pero nandito siya, very hands-on siya sa kanyang business. Siya pa ang mismong nagbabalot ng mga sofa. So, dahil nga sa bodega kami mismo bumili ng furniture na to, kaya naka-discount kami. Yan. 14.5 ang price nito, pero binigay na lang sa amin ng 13.5. So, malaking bagay na rin guys, kasi yung na-discount namin ay ipambibili ko na lang ng pang-cover dito. So, sa mga sunod na Gusto mo kaya ng gray? vlog ko, ipapakita ko sa inyo guys yung binili ko na pang-cover dito. Iyo, neutral color. Tatahiin ko pa kasi yung guys. Tapos, ay, oo nga. Ay, kaya ang Iyo po, mas ang pinarik, mas halangkaw. sa kalawig. Saan ko ang agita sir? Sa sentro. Sintrong Bugtong. daraga. Bugtong na. Aw, bugtong. So, ito naman guys yung mga materials na meron sila. Uratex nga pala ang ginagamit nilang foam. Kaya matibay talaga. At saka yung ginagamit pala nilang kahoy dito ay good lumber na treated ng solignum at anti-bukbuk. Ayan. Sabi nila, sana nga wag bukbukin kasi sayang naman. Ayan. So, treated ang mga kahoy nila. Simyon. At ito yung nila, sign. Miss Simon Furnitures. So, dito guys, isasakay na lang sa service ni Sir yung sofa at i-deliver to sa aming bahay. Si Sir pa ang magta-drive. Pakasipag talaga niya. So, bali magpo-convoy na lang kami guys pa punta sa amin. Ayan, tinatalian na ni Sir para safe yung ating furniture, safe na hindi mahuhulog. Ayan. So, pabalik naman kami guys. At sila Sir naman ay nakasunod sa finally, nandito na kami guys sa bahay. Hindi ko muna tinanggalan ng plastic kasi magtatahi pa ako ng pang-cover dyan. Light color kasi madaling madumihan kaya kailangan talaga may cover. Yung dating sofa, hindi ko muna tinatapon kasi nagagamit pa naman. Linagay ko muna sa gilid ng hagdan. At ito naman ang aking dining room. Lace curtain. Tahi ko yan guys, at saka pre-love na tablecloth ang inilagay ko. So, salamat po sa pagsama sa akin hanggang matapos ang video na to. Bye!